Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Layo do sa issue. Makikita niyo yung rallying totoo kung ang issue yun lang, walang iba na dinadagdag o kinukulangan yung issue. Kaya ingat kayo mga kababayan. Ang issue talaga na dapat nakitang-kita natin, one na issue na hindi umaalis is yung sisinghot ang presidente ng cocaine. Mahalaga yung issue na yon. Bangag ang presidente, mahalaga yon. Hindi pwedeng isang tabi yon. Kaya mali ang armed forces natin, mga AFP at PNP, NBI. Mali kayong lahat. Dahil sa pinabayaan nyo yung balita na yon na hindi kayo naglalagay ng corrective na measures. Hindi yung bibirahin ninyo yung nagsasalita about it, titirahin nyo yung unang lumabas niya, kalamaharli ka, titirahin nyo, kakasuhan ninyo, putang ina, sorry na naman, ayoko na magmure. Sorry na naman kasi, why shoot the messenger? Tapos sana yan, pagka si BBM sinabi, okay, hair follicle drug test tayo ngayon na, bunot ng buhok. O, sige, ito na ang buhok ko. O, kunan. O, sige, may hahawak. Kuha kayong doktor. O, ganun, tapos ang issue. Hindi, panay salag eh. Anong kinalaman niya sa public trust? Ulul. Anong kinalaman sa public trust? Hindi ka ba hunghang? Eh talagang may kinalaman ng pagkakadroga sa public trust. Eh yun yung sabihin mo kunyari yung chief of staff mo, bangag. Oh. Sabihin mo yung defense secretary mo, bangag. Oh. Yung DILG mo, bangag. O kaya yung NBI mo, bangag. Yung Supreme Court mo, bangag. Di ba issue yun? Lalo na ikaw, presidente, bangag. Hindi pwede na yung mga nasa gobyerno, lalo na yung mga matataas, kahit nga employee, kahit nga janitor nga, bangag, delikado eh. Oh, eh kung manaksak yan, di ba? Kung magdakaw yan. Kaya nga, it is an important issue. It has everything to do, something to do, and everything to do about public trust. Hinalal ka ng taong bayan, 31 million. Yung iba dyan na nagtatrabaho sa gobyerno, appointed. Dahil sa nagtrabaho sila, nandyan sila, pero any hint na yung tao ay nagsasyabu, iniimbestigahan. At pagka nalaman na guilty, tanggal, automatic. Bakit kayo nagpapaimbestiga sa mga PNP? Meron pa kayong mass resignation ng gago. Mga ulul. Gagaguhin nyo kami ha. Nag-mass resignation kayo sa PNP. Colonel to General. Ilan yun? 900 ba yun? 900 ba yun? Oh, 953 ba yun? Oh, ganun ba karami mga Colonel tsaka General? Oh, 200,000 yung PNP eh. So, nagpa-resign kayo.
on the premise of lilinisin ninyo yung kung sino dyan ang involved sa droga. Presidente, hindi nyo kayang pag-resignin. Hindi nyo kayang, Mr. President, magpa-drug test ka na. Anong klaseng law enforcement tayo na kung pagdating sa mas mataas sa iyo, takot kayo? Hindi, we are just upholding the Constitution. We are following the chain of command. Bullshit. Kaya mamaya ayusin ko yon. At saka we are apolitical. Hindi kami kumikiling. Duterte at BBM, Bangayan, wala kami dyan. Ganon. Wala kayo dyan. O pues, pagka umabot yan sa 2028 at nalaman natin bangkarote ang bansa natin, meron kayong kinalaman dyan. Kasi meron kayong oportunidad na ituwid ang mali. Itama ang mali. Tapos kakasuhan ako ngayon ng inciting to sedition. Mga ulul. Inciting to sedition kuno. Alam nyo, Attorney Jose, Mista, wag na kaya tayong mag-submit ng explanation. Wag na. Ayaw mo, kamas-kamasin mo na yan. Wag na tayo mag-submit ng explanation, ng affidavit, counter affidavit. Hayaan mong maaresto ko. Kasi lumalagay tayo sa tama. Lumalagay tayo sa batas na gusto nilang sumunod tayo. Sa rules of court, sa rule of law, hindi sila sumusunod. Mga gago Kaya nakakapika, nakakainis. Hayaan mo, Mista, wag mo na paresto na lang ako. Magpapawaran to, pares ako. Bababa ako talaga dyan. Bababa ako dyan sa Samba Sinampa. Kung saan korte yan. Sa DOJ ba? Bababa ako dyan. Hindi na ako magsabit ng wag na, ng affidavit. Utang sasabit ka kakasuhan ka rin naman Anong klase yan? Ano na yan? Planado na planchado na Lahat ng kalaban nila, ginaganyan nila. Kaya, wag na lang. Hintay, kunyari sila, meron silang sumusunod sila sa batas, kunwari, no? Tignan nyo, Tapos, ooperan ako na tumakas. Hindi naman gago yan, mga yan, Tuwan-tuwa, sana tumakas, sana magtago. Tarantado kayo. Ulul kayo. So, ang pinakamaganda yan, Attorney Jose, at mga tumawag na mga kaibigan at mga sa kabilang panig na nag-o-offer ng tulong sa akin, wag na. Tinanggihan ko nga Pati pera, tinanggihan ko. Pakulong nyo ako. Isyuhan nyo ako ng warrant of arrest. Isyuhan nyo ako. Huwag mo tayo mag-submit ng counter affidavit. Ba't ako maniniwala dyan sa batas? Kayo nga ang putang ninyo, lagtaran na ginagawa nyong violation ng batas, mga walang niya kayo, mula sa presidente hanggang sa ilalim, panay kayong mga bangag, panay kayong mga komunista, panay kayong mga magnanakaw, abusado kayo. Tapos, binabiolate yung konstitusyon, samantalang ako na nagsasalita para maituwid kayo, ako yung kakasuhan ninyo, tarantado, sedition, kulong nyo na ako. Mista, wag na tayo mag-submit ng counter affidavit. Hayaan mo mag-issue sila ng warrant of arrest. Pagka-issue nila ng warrant of arrest, nandun ako, pupunta ako doon. Aresto ako. Putragis kayo. Hayop kayo. Gusto nyo akong respetuhin yung batas ninyo? Batas namin yan Batas yan ng taong bayan. Kayo ang hindi rumerespeto. Sinira ninyo, binaboy ninyo No? Hayop kayo. Tangina nyo. Tingnan natin. Hindi ako basta-basta pwedeng takutin, mga gago kayo. Magpadala kayo ng dito, ng papatay sa akin. Magpadala kayo. Hayop kayo. Tarantado kayo, hayop kayo. Ay, nako. Pumanik lang ako para mag-birthday. Siguro hanggang hanggang Valentine's. Ay, kailan ba yung February Revolution? 22? O pwede, 15, 16. Baba ako ng 20. Tingnan ko, kung mag-rally pa yung mga tao,
magrarally pa tao, kung wala, hindi na. Pagka nagrally tao sa mga February Revolution na yan, na aagawin na naman sigurado ng Malacanang, yung lugar, wala na kayong pagkakataon na magrally, mga kababayan. So ako, nakakulong na ako noon. Kasi kung kailan ba lumitaw yung yung asunto, yung kaso, so may 15 days ako, lumitaw yata ng 29 o 30 plus 14 o mga February 13, ganon. O may warrant of arrest ako. Basta pagka warrant of arrest ko, baba ako. No? Pagka monitoring mo na lang, Bok. Pag ayoko na mag-submit ng ng affidavit na yan eh. Ani ko yun. Kung meron ng kagad desisyon na nag-aabang. Ha? What's the point? Ang nakakaasar kasi, sila binabiolate yung konstitusyon natin na pagka lawak-lawak yung pinag-usapan namin ni Commander Metran, lawak-lawak ng mula umpisa hanggang sa ang daming violation sa konstitusyon. Ang daming violation. And here they are. Sila pa ngayon nagpapa-implement ng konstitusyon. Sila nagpapa-implement ng batas. Kaya nga, you have to end. Kayo lahat, you have to end. Nakakainis kayo. Bahala na taong bayan sa inyo. Bahala na langit sa inyo. As far as I'm concerned, ikulong niyo ako. Gusto niyo akong ikulong. Sino matakot sa inyo? Pero pagka umikot ang gulong, tagal naman ng mga kababayan natin mag-unite. Siya nga pala. Okay. Napapansin ko kasi, nung nasa Manila ako, kwento-kwento, daming usapan, mga FGF commander, mga civilian, mga professional, mga matatalino. Meron din mga civilian na mga, ewan ko kung saan kumukuha ng utak yun eh. Kulang sa, magmani nga kayo, kumain kayo ng maraming mani, food for the brain, no? Magmani kayo ng marami. Ang doon, maraming Pilipino nagsasalita, hindi man lang alam kung ano yung ganap na nangyayari. You see, this is all happening because you have a set of officials, government officials, who do not care about the people. But they pretend that they care about the people. Kunwari lang, kunwari lang na we are going to help you sa health ninyo, sa pamumuhay ninyo, kaya may ayuda sa daily life ninyo. We are interested. Pero kung titignan nyo on the overall, wala silang kapaki-paki. Kasi habang silang tumutulong, nagbubulsa sila, nagnanakaw din. Kaya nga, yun ang mali. So, nakakainis ba? Kung titignan ninyo, may mga issue na dumadating, pero nagsasucceed silang tabunan yung issue. So, yun yung obserbahan ninyo, no? Issue ng bangag, tinabunan nila ng mga hearing. Nung Caselis, tsaka kay Lorraine Badoy. Love you kay Lorraine Badoy na nakulong sila. Tapos na sinundan ng mga EJK killing, na mga nauna pa yung kay Pastor Kibuloy na mga hearing. Tinatakpan nila. Tapos pumasok yung bago-bago pa sila yung sila Tulpo doon sa hearing ng PCSO, pero biglang natigil, tumahimik. Naku, meron doon na meron siguro doon nangyari, no? But tumahimik na, wala na eh. And then yung gold, walang investigasyon yung gold na yan, no? Walang investigasyon yung PhilHealth. Walang investigasyon yung flood control na panay, walang bakal. Pero yung 125 million ni Inday Sara, may investigasyon. Dami kong gusto i-cover eh.
hayop ka, BBM. Hayop ka talaga. Kung titignan nyo talagang walang yayang tao eh. Kasi yung tatay niya, pinalibing ng Duterte. 5 presidente duman, hindi man lang nailibing yung tatay niya. Itong Digong, a strong man, a strong president who understands the situation, gusto niya mag-heal na lang tayo. Move forward. Bumayag yung matanda, ilibing yung tatay nito. Tapos, yung ikaw, Bongbong, pa-holding hands ka pa kay Inday Sara. Inday Sara, dapat alcohol mo na alcohol yung kamay mo eh. Puta, na, virus yan eh, virus. Bacteria, si BBM. Sipin mo, nag-holding hands pa, kung makayakap ka, kung makadikit ka, kala mong linta ka, hinayupa ka. Tapos nun eh, bigla mong babanata ng 125 million. Planado eh. Planado. 11 days. Tapos yung tatay, pabanata mo na ICC. Planado. So ngayon, binabanatan nyo ng impeachment si Inday Sara. Mga walang niya kayo. Pero hindi nyo ina-address yung issue talaga. Yung bigas na pangako mo, hindi mo ina-address. Humawa ka kuno sa Department of Agriculture. Kaya mo pala hinawakan para ma-set up ninyo yung ano na yan, yung mga importation, yung smuggling. Ha? Sinet up nyo lang. Nalaman mo sa agency kung sino yung corrupt dyan, kung sino yung magago, kung sino yung mababait. Hayop kayo talaga, mawalang niya kayo. Tapos yung sinasabi ko noon sa vlog na Lord of the Rings, mag-ingat tayo kasi hindi pa na isasara yung AFP tsaka PNP. Pero nakuha rin yung AFP tsaka PNP. Kaya in action ang AFP tsaka PNP. Kaya yung mga tao ngayon, nawawala ng pag-asa na hindi kumikilos yung AFP tsaka PNP. Lagi sinasabi, apolitical at tsaka we will uphold the Constitution, we will follow the chain of command. Ha? How will you uphold the Constitution when kitang-kita ng mga mata ninyo at balita ninyo, nakikita na grabing nakawan. Grabing nakawan, ganun. Bulag ba kayo? Hindi nyo nakikita. Tapos babanatan ako yung inciting to sedition. Imagine talaga yan, hanip talaga. Yun yung problema. You can violate the law at wanton speed, at wanton na ganong kalawak ang ninyong binabiolate kung ilang provisions ng Constitution ang binabiolate ninyo, pero kami na nagsasalita lang para ituwid kayo, para ipadama sa inyo, oy, baguhin nyo naman yan. Meron ko sinabing 7 senaryo na ayaw ko ng RevGov, ayaw ko ng Junta, ang gusto ko lang, ayusin nyo. Gusto ko sana, kung hindi nyo maayos, kung hindi nyo na maayos, palitan na lang ikaw ni Inday Sara. Kaya ako naggawa pa meron pa akong withdrawal of support, hoping na matauhan ka, pero hindi ka natauhan eh. So here you are, so brazen, na akala ninyo kontrolado nyo lahat. Mga kababayan, ang nangyayari kasi ganito eh. Meron tayong konstitusyon na sinusunod natin, na lahat ng batas natin sumusunod sa konstitusyon natin, na yung 3 branches of government natin supposedly sumusunod dapat sa konstitusyon. Kaya yung Korte Suprema, kung nagde-decide yan, it's unconstitutional. Lagi yon ang konstitusyon ang binabasihan nila. The fundamental law of the land. Fundamental, basic law of the land. Now, ano meron yung konstitusyon? Bakit napakahalaga? Naging basihan ng lahat. Presidente na binoto, Vice President, Senator, Congress, sumusumpa that I will uphold the Constitution. AFP, PNP, sumusumpa. We will uphold the Constitution. Hanggang ngayon, salita nila, I will uphold the Constitution. Because the Constitution, yung Constitution natin, ang nag-e-embody ng ideals na gusto natin. Preamble, kitang-kita. We, the sovereign Filipino people. Inilagay yan natin dyan.
Yung sino man yung mga gumawa ng Constitution, wala rin silang magagawa kung hindi ni-ratify ng taong bayan. Majority of the people ni-ratify ang Constitution in 1987. Kaya nga naging 1987 Constitution. 1986, sinimulan na yan na pag-usapan. Tapos ni-ratify 1987. Kaya ang tawag 1987 Constitution. So, we, the sovereign Filipino people. And in all that preamble, no matter a play of words, no, mga salita na mga adjective na nilagay doon sa paragraph na yon na preamble, doon kumuha ng lakas yung lahat ng artikulo doon sa Constitution. Because yung ibang articles sumusunod doon sa aspiration ng taong bayan. In order to establish a just and humane, society. Ay, nako. Na meron kang tinatawag, meron kang yung i-conserve nila yung ating mga resources. Kaya ninanakaw ngayon eh. No? Nandoon sa preamble lahat. At lahat ng sumunod na article, sections, the Constitution, ay doon kumuha, doon humihigop, doon siya nagkaporma, doon kumuha ng molde, no? Doon sa preamble. Because the preamble is a summary of each and every Filipino's dreams, visions, aspirations about a country we call Philippines. Yun lang, kahit nga yung kumbaga sa amin, sa PMA, no? Meron kaming honor system. We, the cadets, do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. Yun yung code na sinusundan namin. So, marami mang provisions, lahat ng provisions, doon sumusunod sa honor code. Yung mga provisions, honor system. So, paano pagka may kadete na nag-violate? Sinasabi mo na lahat ng violations. Ito violation, ito violation, ito violation. Sa academics, sa athletics, sa sa grading system, etc., etc., sa pag-handle sa plebo, yung interaction ng mga kadete, ito. Ito yung violations. Nakalista lahat. So wala kang kawala. Pag ikaw nag-violate kasi nandoon sa honor system. Nakalagay sa isang pamphlet. Yung pamphlet na yon base do sa honor system. We the cadets do not lie, cheat, steal, nor tolerate. Okay. So, pagka nagkaroon ka ng violation, nandoon din sa system kung paano magta-trial. Kung paano mo aasikasuhin yung isang violation, yung kaso. So, i-report na isang kadete, pag-explainin siya, bago titignan ng Honor Committee representative, who will be the investigating officer, and then they will decide kung idadrop yung case, pagsasabihin yung kadete, ipoprobation yung kadete, or they will elevate it to a trial. Balik tayo sa sistema ng Pilipinas. Ganon din eh. Ganon din. Meron tayong constitution. Yun yung sinusundan natin, yung preamble natin. Nandoon yung laman ng lahat ng gusto nating mangyari. Ngayon, kung kunyaring lahat nito, 3 branches of government define. Judiciary, legislative, kaka executive. Nandyan lahat. Nakadefine lahat yan. And it's supposed to be, lahat ng kilos nila is sang-ayon at aligned sa Constitution natin. Nakadefine. Any infraction, nag-violate ka na sa Constitution. Any provision, like let's say, betrayal of public trust. How do you classify betrayal of public trust? That's yung denying due process. A person is assumed innocent until proven otherwise in a court of law. Nasa Constitution.
no law shall be passed na ipapasa abridging the freedom of expression. Anong gagawin ngayon ng mga congressmen na patatawag in aid of legislation, mga bopol? In aid of legislation, what are you going to legislate? No law shall be passed abridging the freedom of expression. Oh, kaya nga kayo mga hunghang kayo, binabiolate nyo talaga yung konstitusyon. Anong ginawa nyo kay Kibuloy? No? Tinrato nyo kriminal. Kahit katiting nakakatotohanan, yung binibintang ninyo na yung witness naman, ayaw ninyong paglantarin yung muka. Ayaw nyong, ay nako, tinrato yun ng kriminal. Anong ginagawa nyo kay Bantag? O kahit katiting nakatotohanan na murder yung kaso, bakit nyo tinratong kriminal na yung tao? He has his day in court. Ganon din kay Tevez. No? Ganon yung kay Duterte. EJK. Tatakutin nyo ng gusto yung tao, hindi naman matatakot yung tao. Hinahamongan niya pero grabe yung publicity stunt ninyo na pera ng taong bayan ang ginagamit nyo. Para, pupunta ako dyan, ha? Now, so yun yung nangyayari. Ginagago niya yung tao. Kayo ang nagbabiolate ng Constitution, brazenly, pero kayo pa ngayon ang kunwaring nagpapatupad ng Constitution at yung mga taong nagsasalita, sila yung nagbabiolate ng Constitution. Sila nagbabiolate ng batas. Paano mangyari yun? Sino ba nagnakaw? Ha? Yung mga vlogger ba nagnakaw? Ha? Yung mga vlogger ba komunista? Yung mga vlogger ba suminghot ng cocaine? Nagbangag-bangag ba yung mga vlogger na yan? Ha? Tapos tatakutin nyo ngayon? Putang ina, PI kayo. Hayop kayo. Ba't nyo tatakutin yung mga nagsasalita lang yung mga tao at sinasabi sa mga kababayan yung totoong kwento ba sa pananaw nila? No law shall be passed abridging the freedom of expression. Hindi tama yun. So, ano ngayon ang natin? Balik ako sa Constitution na naman, sa preamble. Ano nakalagay doon? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God, kinikilala ng taong bayan na ang pinakamataas sa lahat ay ang Diyos. Wala. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Naniniwala ang bansang Pilipino, mamamayang Pilipino, na ang mas mataas sa kanya lang ay ang Panginoong Diyos. Na doon tayo humihingi ng lakas, ng guidance, ng wisdom, at ng blessings ng lahat ng tinatanggap natin yan. In order to establish a government, ano yun? A just and humane society, etc. Kung isipin nyo, nandoon nakalagay, we, the sovereign Filipino people. Pero, kung nag-iisa lang ako na nagsasalita, o nag-iisa ka lang na nagsasalita, hindi na we, the sovereign Filipino people. I, a sovereign Filipino. Hindi na we. The Constitution, the laws that we have, and all the system that we have in government, it is empowered by the Filipino people. We, the sovereign Filipino people. That is why, kayong mga kababayan, intindihin ninyo na ang modus operandi ng lahat ng mga politiko na yan, na dumaan, na mga walang niya, ang modus operandi nila is to divide and rule. Paano yun? Paglaban-labanin kayo. Paano maglalaban-laban? Kasi
kung magkawatak-watak na kayo, wala na yung we, the sovereign Filipino people. Pag wala na yung we, the sovereign Filipino people, it becomes we, the sovereign politicians. We, the demonic politicians. We, o kaya I, the President of the Republic. Nawala na yung power ninyo. Unang-una, yung iba sa inyo, buang man, hindi alam yung power ninyo. Pangalawa, yung iba sa inyo, nabibili. Pumapayag na mabili. Alam na alam nitong mga walangyang politiko natin na pagka binrek mo yung we, the sovereign Filipino people, tuloy-tuloy na yung pamamayagpag nila sa pagnanakaw, yung alyansa nila sa komunista na may sariling agenda, sumasakay lang sila sa gobyernong tanga, sa mga politikong ganid, pero may sariling agenda itong mga NPA, mga komunista. Balang araw, patatalsikin nila. Ngayon, tatanggalin lang nila lahat ng kalaban na malakas. By using the government and the system of government to attain their political agenda. Okay? So, ganyan din ang mga drug lord. Ganyan din ang mga drug syndicate. Nagamit nila ang presidente ng Pilipinas na bangag. At itong mga ibang men in uniform, AFP-PNP, na maging loyal sa chain of command, not knowing na yung pagiging loyal mo sa chain of command, nakakasama. So, meron ditong tatanga-tanga, meron ditong talagang tanga, meron dito talagang gustong maging tanga. No? So, ano yung sitwasyon natin, problematic. Yung 20 days kong pagbaba dyan sa Manila at pag-ikot ko sa buong Luzon, nakita ko, kasi umikot na kami ng Davao, ng Mindanao no? Umikot na kami. Ang kulang na lang, Visayas. No? Siguro, pagka may laya pa ako, makaikot ako sa Visayas. Kung hindi, kayo na lang pumunta sa akin sa kulungan. So, ang inaano nila ngayon, mabreak ang Pilipino. Mabreak. Kaya, rally dito, sila ngayon, rally.